Alright, heto na naman tayo mga bro. Welcome back. At maraming salamat sa panonood ulit. Ngayong araw mga bro ay troubleshoot tayo ng Kawasaki Badja mga bro, CT100. Troubleshoot natin ngayon mga bro ay itong kanyang headlight mga bro. Ang nangyari kasi dito ay mula ng nabangga ay hindi na umilaw ang kanyang headlight. At bago natin simulan mga bro ay paki-subscribe naman muna at paki-click ang notification bell para ma-update kayo sa susunod pa natin na mga videos. Alright. KRYJ Moto DIY. So dito sa ating motor ay chinek natin yung kaniyang headlight at saka yung mga wirings. Nakita natin na okay naman ang kanyang wirings, wala namang nag-loose connection at walang nabaklas na mga wire. At para ma-check natin kung okay pa ba yung ating LED ay ang ginawa natin dyan mga bro ay binunot natin yung connections ng ating LED. Yang kulay blue, white at saka kulay green. Binunot natin yan mga bro sa pagkaduktong, tapos i-test natin na rekta sa ating battery, tapos na pag-alaman natin mga bro na gumagana naman mga bro. Ibig sabihin nun mga bro ay okay pa ang ating LED na headlight, walang problema. So ang magiging natin na step mga bro ay doon tayo mag-troubleshoot sa wirings mga bro. Dito sa linya ng ating headlight ay i-check natin yung kanyang linya kung may supply ba na kuryente kapag i-on natin yung switch ng ating headlight. Dito sa ating motor na Kawasaki ay ang mga color coding ng kanyang linya patungong headlight ay yellow na may lining na black, yan yung kanyang ground, red na may lining na yellow, at saka red na may lining na black. Yun ang kanyang low beam at saka high beam. Alright, so sa pag-check natin yan mga bro ay na-confirm natin na walang supply yung kanyang high at saka low na connections. Kahit binuksan na natin yung switch ng kanyang ilaw ay walang tumatawid na kuryente dyan sa linya ng kanyang high at low beam. So ang sunod natin na gagawin ay punta tayo doon sa switch ng ating headlight. I-check natin dito sa kanyang switch ng ating headlight kung may supply ba na kuryente yung kanyang yellow wire kapag ibinuksan natin yung kanyang headlight switch. Kapag Kawasaki ang ating motor ay yellow ang kanyang wiring, yellow ang color coding ng main supply ng ating headlight. Patungo yan doon sa high and low ng ating switch doon sa left handlebar. Alright, so nung tinest natin o chinek natin yung kanyang yellow wire ay meron namang supply. So okay ang switch ng ating headlight, walang problema at okay ang kanyang connection. Pagkatapos anyan mga bro, kung okay ang connection ng switch ng ating headlight ay papunta tayo doon sa switch ng high and low. I-check natin yung main supply galing switch ng headlight kung nakatawid ba papunta dito sa switch ng ating high and low. Dito sa switch ng kanyang high and low mga bro ay ito nga, nakita natin yung problema. Ang nangyari kasi dito ay
na pudpud na pala yung kaniyang switch ng high and low, kaya wala nang contact yung main supply patungo sa high and low beam ng ating motor. Yun pala ang dahilan kung bakit hindi na makatawid yung main supply galing yellow wire ng ating headlight switch patungo dito sa high beam at low beam ng linya patungo doon sa linya ng mismong headlight. Alright, so ang magiging solusyon natin dyan mga bro ay syempre papalitan natin yan ng left handle switch. Yan ang pinakamainam na solusyon para gumana at umilaw ulit ang ating headlight. Pero sa ngayon ay wala pa tayong pampalit, kaya gagawan muna natin ng paraan. Habang maghanap tayo ng pampalit ay para magamit naman ang motor ay pansamantagal ay yang high beam at saka low beam ay i-tap lang natin sa ground. Pag dikitin lang natin yung tatlong wire na yan, yung ground at saka yung linya ng high at low beam. Magkatabi lang kasi silang tatlo, kaya yan lang ang ating gagawin para tatawid na yung kurente patungo dito sa ating headlight at iilaw na siya kapag binuksan natin yung ating headlight switch. At pwede rin naman na itap nyo yung red na may lining na yellow at red na may lining na black. Yan yung kanyang linya ng low at high beam. Pwede nyong itap yan doon sa yellow wire. Yan yung mismong main supply ng high and low beam. Pero sa ngayon ay dito lang natin itatap sa ground. Iilaw din naman yan mga bro. Alright, so ito na yung pinagdugtong natin na ground, high beam at saka low beam. Yan, binalutan na natin ng electrical tape. Pagkatapos nyan ay pwede nating i-test yung ating headlight kung okay ba yung ating ginawa. At pagtapos nyan mga bro ay pwede nating isauli at ibalik yung mga binaklas natin para magiging okay at pwede na magamit ang ating motor. Alright, so subukan natin i-on ang kaniyang susian tapos i-on yung ating headlight switch. Alright, so yan, goods ang ating ginawa. Umilaw na siya mga bro. Pag kabukas ng ating headlight switch ay umiilaw na siya. Alright, so ganun lang mga bro. Kung sakaling nakaranas din kayo ng ganitong sitwasyon ay pwede na itong gayahin para kahit papano ay magagamit nyo rin ang inyong motor habang wala pa tayong pampalit na piyesa. Yun lang mga bro. Ride safe at hanggang sa susunod. Maraming salamat.